Mga kalingap, mga kadonis, bigyan lang natin ng reaction to. Itong si Brother Jose, no? Si Barbie Jose, na hindi na naman mapakalit. Hindi na naman mapakalit. Ewan ko ba, ang dami niyang nakikita, ang dami niyang napupuna. At nagmamalinis na naman siya. Masyado siyang nagmamatuwid. Mas matuwid pa siya sa diretso na linya. Ang galing mo talaga, Brother Jose. Pag ganun, yan kasi dami mong pinupuna no? Yung mga tama, wala namang problema, pilit mong binabaluktot. Kasi nga, masyado kang matuwid, daig mo pa ang straight na linya. Ang lupit. Pagkatapos sa Kalingap, nandito ka naman sa Tekram community. No, kung ano yung mga ginawa mong paninira, mga sinasabi mo na hindi maganda sa Kalingap, yung magaganda na pilit mo nga minamasama, ganyan din ang gusto mong gawin ngayon sa Tekram community. At hindi ka magwawagi sapagkat hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, Brother Jose. Yan. Huwag mo masyadong panindigan yung pagiging brother mo. Dapat hindi ka brother. Dapat sa'yo, kardinal. Mas mataas yung kardinal dun sa brother. Kulang pa nga. Pwede ka nang maging papa sa Roma. Kasi masyado kang matuwid Masyado kang maraming pinupuna. Basa ko nga yung sabi mo Ito, sabi dito. Post mo sa FB. Nadula si Paunil, dagdag content daw. Kila Tekram, di daw sila lugi. So parang pinapalabas mo na content lang at pinagkakakitaan lang si Dave. Yun yung iniisip mo rito. Ikaw na rin nagsabi, hindi mo alam yung punot dulo. Dapat kasi, nagre-research ka. Huwag kang masyadong kain ng mga ampalaya. Kasi nagiging bitter ka na. You're always eating bitter gourd. Huwag ganoon. Brother Jose, kumain ka naman ng masustansya para hindi naman lahat ng pumapasok sa utak mo, sa puso mo, ay puro basura. Sasabihin mo pa rito na parang pinagkakakitaan na lang, di ba? Hindi daw lugi, kesyo ganun. Tama pala ang hinala ko. Kaya pala mukhang nag-enjoy sila sa pagla-live kahit ikakadurog na nung itinuturing daw nilang anak. Yun ang sabi mo. Di mo nga napanood yung sabi ni Tatay Tekram na ayaw niya nga madurog si Dave nung mga unang labas nila sa mga live. Pero hindi naman pwedeng hindi sagutin ni Tatay Tekram kasi lalabas na masama sila. Lalabas na yung mga sinasabi ni Dave, base na rin sa patnubay o pagtuturo ng kanyang mga handler ngayon, lalabas na masama sila Tatay Tekram. At alam naman natin kung ano talaga ang nangyari. Umiyak na nga si Tatay Tekram dahil ayaw niyang masaktan itong si Dave kung tutusin. Pero kailangan niyang sumagot. Dapat balikan mo yung ibang video. Total, mahilig ka naman bumalik sa nakaraan, yun balikan mo. Diba? Kumuha ka ng time machine kung kinakailangan. Tapos sabi mo pa, guys, reaksyonan ko na ba ito? FYI lang po, 5 days ago lang ito. Excited ka na talagang mag-reaction. Nagpaalam ka pa, huwag ka nang mahiya. Mag-reaction ka hanggat gusto mo. Total, yan naman ang papel mo. Ang problema nga lang, yung reaction mo, paninira. Kunyari, nasa middle ka, hindi mo alam. Kunyari, hindi ka bias. At sinasabi mo na, hindi pinag-uusapan dito kung tama si Dave o mali si Dave. Ang napapansin mo lang, ayaw mo mapahiya si Dave sa publiko. Dahil sa sinasabi mong pagla-live, pagko-content ng Tekram family, pinapaliwanag nga, di ba? Sinasagot nga. Kasi nagsasalita din naman yung kampo nila Dave. Di ba? Hindi mo alam yon? Yung mga Jezebel doon, na nando doon sa pangpang, na kumakawag-kawag ang mga buntot, kasama ni Lord Deviel at kasama ang mga Jezebel, ay nagsasalita. Di sana kung hindi sila nagsasalita at walang paninira, wala silang maririnig. Kung gusto nila ng privacy para sa buhay ni Lord Deviel, dapat tatahimik na lamang sila. Kaso hindi. Ulitin ko, yung ginagawang pagla-live nila, Tatay Tekram, nila, TechJune, Tekporem, ay pagsagot dun sa mga kasinungalingan na ibinabato sa kanila. Siyempre, itinatama din nila. Naintindihan mo yan, Brother Jose? Intindihin mo, makinig kang maigi. Huwag kang masyadong bitter, Brother Jose. Sabi, naisip ko lang kung sarili kong anak, si Dave, di ko hahayaang mapahiya siya sa social media. Kahit nasabihin nating may pagkakamali siya. Sino bang gustong mapahiya yung anak? Hindi ba? Ulitin ko paulit-ulit tayo. Total, paulit-ulit ka rin naman. Sabi ni Tatay Tekram, ayaw niya nang magsasalita pa si Dave. Kasi pag sinagot nila Tatay Tekram, doon sa live, lalong mababaon si Dave. Ibig sabihin, concern pa rin si Tatay Tekram
sa kalagayan ni Dave na wag siyang mapapahiya, wag siyang mababaon. Umiyak pa nga si Tatay Tekram. Hindi mo nakita yon? O, hindi mo nakita. Panoorin mo, mamaya, ikaw yung umiyak. Tapos, pag umiyak ka, tatakbo ka na naman. Sasabihin mo, nagpapahinga ka na naman. Pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi mong pagpapahiya kay Dave, na may epekto sa future ni Dave. No? Dahil napapanood ng mundo. Wherein, sabi mo pa nga, di ko hayaang mapahiya siya sa social media kahit nasabihin natin may pagkakamali siya. Di natin alam kung ano ang epekto nito sa future ng bata. Yun nga, yan, hindi mo ba sinabi yan? Doon sa mga handler ni Dave ngayon, di natin alam kung ano epekto nito sa future ng bata. Sa problem ang kinakaharap niya ngayon, tas alam pa ng buong mundo, di ko sinasabing tama si Dave o mali siya. Ang point ko lang, bilang isang pamilya, bigyan nyo rin dapat ng kahihiyan. Binigyan na nga ng kahihiyan. Gusto mo ba ulitin ko ulit? Parang hindi ka nakakaintindi, brother. Hindi mo nadidinig. Hindi ka po pwedeng maging papa sa Roma niyan o maging kardinal. Sapagkat kapag bingi ka, hindi mo madidinig yung tunog ng kampana. Yung nagsasabing, mag-move on ka na. Lagi ka kasing nasa dilim. Di ko sinasabing tama si Dave, umali siya. Ang point ko lang, bilang isang pamilya, bigyan mo rin dapat ng kahihiyan. Pupunta tayo dyan. Di ko masyado alam ang istorya. Yun naman pala, hindi mo pala alam kung paano nagsimula na maipublic ang problema nila sa pamilya Manalastas. Kayo mga kapambihira, ano masasabi ninyo? Ito yung sasabihin ko. Ang point ko lamang, bilang isang pamilya, bigyan nyo rin dapat ng kahihiyan. Ito, baka hindi mo alam, brother, kasi ang totoo niya, nung birthday ni Dave, sabi ni Dave, ayaw niya ng video. Ayaw niya ng coverage kasi nga, alam niya, maraming mambabash. So, ang siste, masisira yung kanyang birthday. Kaya nga, ang balak nga nila, aware din naman yung mga ninong dyan. Alam nila na merong mga basher na pupunta. Kaya nga, nag-hire sila noon ng 100 minions, na moderator para magbantay doon sa live ni Dave. Kasi alam nila, papasukin ng basher. So, ibig sabihin, kung alam nila na hindi magiging maganda yung pagla-live. At yun na rin ang request ni Dave sa kanila na wag nang mag-live. So kung dun sa sinasabi mong bigyan ng kahihiyan si Dave para hindi mapahiya, dahil ayaw niya na nga, bakit nag-live pa rin yung mga ninong nila? Kahit sabihin natin na gustong makita ng ibang taga-suporta ni Dave. Pero ang iisipin mo pa rin, kung mas marami ang puntos para mabash si Dave kaysa dun sa mga nanonood sa kanya, di sana hindi na nag-live. Pero nag-live pa rin. Nagtanong pa nga, sabi, ilan na viewers natin? Mamaya dadami yan. Yun ang sabi. Diba? Ni-request yun ni Dave, Brother Jose, na wag na mag-live, pero ni-live pa rin. Ipinapakita pa rin sa publiko. Ipinapakita doon sa mundo na sinasabi mo. Yun. Anong nangyari? Di nabash din si Dave. Sino may kasalanan? Mga reactor ba? Sila Tekram. Mga defender ba? Sila Tatay Tekram ba? Hindi. Di ba hindi? May panawagan pa nga sila Tatay Tekram na wag nang iba si Dave, na ibigay itong araw na ito para sa kanya. Ibig sabihin, nais pa rin nila Tatay Tekram ng Manalastas family na magkaroon ng maayos, masayang selebrasyon ng kaarawan itong si Dave. Pero sa kahilingan Dave na wag nang i-live, ni-live pa rin, ipinakita pa rin. Kasi nga, alam mo na, yan, bakit hindi mo sabihin doon sa mga federasyon ng mga sirena? Hindi ka bias, di ba? Yun, ba't di mo tinanong bakit nilag pa rin? Dapat ganun ang sinasabi mo. Kung talagang nasa gitna ka dahil pinaninindigan mo naman na tuwid ka, mag-content ka rin about doon sa mga ninong, sa mga handler ni Dave na ipinalabas pa rin ang birthday niya. Kahit mapapahiya na si Dave, kahit hindi na magiging maganda ang live na yun. Dahil sa mga sinasabi nyo, basher. Ano masasabi mo doon, Brother Jose? Tuwid ka, di ba? Tuwid ka. Pero alam kong hindi mo gagawin yan. Kung ginawa mo yan, hindi papalakpakan kita kahit konti. Pero alam kong hindi mo gagawin. Kasi nga, ang balak mo, sirain sila Tatay Tekram, sirain, pasamain yung mga magagandang nagagawa ng isang tao sa kanyang kapwa. Yan si Brother Jose. Hindi makamove on. Hanggang ngayon, nagmumukbang pa rin ng sama ng loob, ng inggit, at ng pagiging mapait. Hindi mo ko gayahin, Brother Jose. Hindi ako mapait. Ang totoo niyan, akala nila biko ako. Kasi ang tingin nila sa akin, malagkit. Biko na, malagkit pa.
ikaw, isa lang ang palaya. Tantanan mo na sila Tatay Tekra. Manahimik ka na ulit. Pero kung kailangan mo ng pambayad ng kuryente, okay lang yan. Saluhin mo uli ang mga bala ng mga taong nagmamalasakit sa kabutihan at katotohanan. Okay ba, Brother Jose? Alright?